Tayo po ay dadako na sa salita ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa ating mga Bible. Buksan natin sa aklat ng Matthew. Matthew chapter 2, verse 1 hanggang verse 2. Matthew chapter 2, verse 1 and 2. Sabi po dito, Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. Ang Diyos ang magdagdag ng higit pang biyaya at pagpapala sa kanyang mga salita, sabihin natin, Amen. Amen and Amen. You may be seated, mga kapatid. So, ang topic natin sa gabing ito ay may kaunti pa ring susog at pagpapatuloy sa mga pagtatalakay natin ng mga nakaraan. At kumbaga, yun din kasi yung mainam na nasusundan natin yung pagtatalakay natin. So it is more Bible study pa rin, encouragement, at kung ano man po ang kalooban ng Panginoon sa gabing ito, sa paksang ito, ay ito po ang mangyari. So pinamagatan po natin ito na Jerusalem, the city of the great king. Jerusalem, the city of the great king. So dito po sa binasa natin, so magmamadali ako dahil marami tayong babasahin. Babalikan ko yung binasa natin. Ito yung panahon na ipinanganak ang ating Panginoon bilang tao sa ibabaw ng lupa. 2,000 taon ang nakalipas, mga kapatid. At sabi ng banal na kasulatan, may binanggit ditong mga lugar. Sabi sa verse 1, Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king. So may hari nung panahon na yon at ang pangalan ay Herod. At ang ating Panginoon ay ipinanganak sa lugar ng Bethlehem ng Judea. At may mga lalaki na pantas na galing pa sa silangan na pumunta sa Jerusalem. So ang pagkaka-identify sa kanila ng Bible ay they are wise men, mga pantas, mga kapatid. Unang-una, nalaman nilang may paparating na Messiah. So hindi basta-basta yung pagiging wise nila, sapagkat sila ang mga nauna na naka-recognize ng pagdating ng ating Panginoon, His first coming, at sila rin ang unang nag-worship sa Panginoon at nagbigay ng mga kaloob. At alam natin na ang Panginoon ay siyang hari ng mga hari. Pero nung panahon na ipinanganak siya ay mayroong literal na hari, which is tao, sa katauhan ni Herod. Pero sa verse 2, hindi iginalang, bagamat sabihin natin may respeto ang mga wise men na ito sa hari ng Judea na si Herodes, pero mas excited sila sa haring ipinanganak. So may dalawang hari, mga kapatid. Yung isa ay kakasilang lamang, pero ang pagkakilala na ng tatlong pantas ay hari ito. Kaya sabi nila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Hindi nila sinabi, nasaan? Sino ang hari ng Judea, ng Jerusalem, ng Israel? Kundi mas excited sila at mas nakatuon sila sa ating Panginoon na hari na isinilang. Sapagkat sabi diyan, for we have seen his star in the east. So merong sign. Yung first coming ay merong sign, literal na tanda, na may bituin, na maliwanag, merong conjunction ang mga planeta at nagsama-sama ito, kaya nag-create ng maliwanag na tila ba napakaliwanag na bituin. At yung Venus yun kasi kapag yung mga bituin, nagsama-sama yan, yung Mercury, Venus, Saturn, Jupiter, Mars. Yung pinakamalapit kasi yung Venus, napakalaki niyan. Kaya, para bang isang napakalaking bituin, pero
conjunction po yun ng mga planeta, mga kapatid. Yung tila po ba stars na nabuo. At sumisimbolo din yon na merong birhen na nagsilang. At itong mga pantas na ito ay na-recognize nila ang first coming ng ating Panginoon and they worship Him. Pero take note, ang pinuntahan nila ay Jerusalem. Pero ang Panginoon ay isinilang sa Bethlehem. Kaya nga nung nandun na sila sa Jerusalem, nagtanong-tanong sila, at hanggang sa, kung itutuloy natin yung pagbasa, hindi ko na po babasahin. To save time, basahin nyo na lang ang mga sumunod na kabanata, ang mga verses dyan sa kabanatang 2. Ipinatawag po ni Herodes ang lahat ng mga Pharisees, lahat ng mga, pwedeng masundan ni Sir Meran, i-plus na lang, verse 3, verse 4, nagpatawag si Herodes, ipinatawag niya yung mga scribes, at tinanong kung meron bang ipapanganak at saan ba ipapanganak. Hanggang sa sinabi nga sa mga unahang mga talata na ito ay sa Bethlehem. At after noon ay pumunta ang 3 pantas na ito sa Bethlehem, mga mahal kong kapatid. So take note sa 2 lugar na binabanggit ko, Bethlehem at Jerusalem. Isinilang ang ating Panginoon sa Bethlehem, nang sabi sa mga talatang andyan din, hindi ko na rin babasahin, ang Bethlehem ang pinakamaliit na bayan sa Israel. At kabaliktaran naman ito sa Jerusalem, sapagkat ang Jerusalem naman ang pinakatanyag, pinakamakapangyarihan na syudad. So makikita niyo yung comparison na yung Bethlehem ay maliit na lugar at yung Jerusalem ay isang tanyag na lugar na kung saan nandito yung haring si Herodes. At dito yung high priest, lahat ng mga magigiting, honorable ng mga tao, powerful and wealthy people ay nasa Jerusalem. Pero ang ating Panginoon, sa unang bahagi ng kanyang ministeryo sa ibabaw ng lupa, isinilang sa isang mahirap na lugar. Isang maliit na lugar, isang mahirap na lugar, pero pinili ng Panginoon na doon siya isilang sapagkat doon magsisimula ang kanyang journey, mga kapatid. Ang topic ko nga dapat dito, isa sa title din na nabubuko ay From Bethlehem to Jerusalem. Pero mas nanaig yung Jerusalem, the city of the great king. So, ang hinahanap ng 3 pantas nasaan ang hari na isinilang. So, sa Matthew chapter 5, 3 kabanata lamang yung pagitan, sa verse 34 to 35, ito yung ating Panginoon na nagpipreach na at nagtuturo, mga kapatid. So sa chapter 2, isinilang pa lang siya. Pagdating sa chapter 5, nangangaral na siya. Di ba? Sa chapter 2, isinilang ang ating Panginoon. Pagdating sa chapter 5, nangangaral na siya. At ito yung isa sa mga sinabi ng Panginoon sa kanyang pagtuturo. Tatapwat, sinasabi ko sa inyo. English natin, yeah. But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne. And verse 35, so binasa ko lang yung verse 34 para makuha natin yung konteksto na ito yung ating Panginoon na nagsasalita. Sabi sa verse 35, nor by the earth, for it is His footstool, neither by Jerusalem, for it is the city of the great King. So merong ipinoporsyadow ang ating Panginoon. It is a prophecy, mga kapatid. Nasabi ng Panginoon, huwag niyong ipapanumpa ang Jerusalem sapagkat ang Jerusalem ay ang bayan ng dakilang hari. Referring sa kanya. Hindi siya nagre-refer kay David na naging hari ng Jerusalem na noong 3,500 BC. Before Christ ay kinapture nila ang Jerusalem at napasailalim sa Kingdom of Israel sa kauna-unahang pagkakataon ng Jerusalem at ginawang kapital ni Haring David. At after 50 years or 40 years lamang yung pagitan from David na magkaroon ng Kingdom of Israel, after 40 years or 50 years, ito namang anak niyang si Solomon na naging hari din ay nagpatayo ng kauna-unahang templo, the first temple. So itong si Solomon ang pinayagan ng Panginoon na magpagawa ng templo na tinawag na the city of worship.
mga kapatid. At ang Jerusalem ay tinatawag din na the center of worship. At ang ating Panginoon ay nagturo sa Matthew 5 na ang Jerusalem ay bayan ito ng dakilang hari, mga kapatid. Sa Matthew 16, so bibilisan natin, sana makapasok ako sa isa sa pinakamagandang puntos sa gabing ito. At matapos natin ito, huwag na magkaroon ng part 2, mga kapatid. Sa Matthew 16, verse 13, medyo mahaba-haba dito, babasahin natin. Sabi sa verse 13, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I the Son of Man am? So, nagtatanong ang Panginoon sa mga alagad na ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino ba ako? Ano ang naririnig nyo? Ano ang nauulinigan nyong kwentuhan, usap-usapan ng mga tao? Sino ako? Sabi sa verse 14, and they said, some say that thou art John the Baptist, isang propeta. Some Elias and other Jeremias or one of the prophets. So lahat ng mga sinasabi nila ay mga propeta. At walang nagsabing ikaw ay hari. Bagamat may tatlong pantas na na-recognize ang ating Panginoon na siya'y ang hari ng mga Hudyo. Pero itong mga alagad ang naririnig nila doon mismo sa Israel na kanilang mga kapatid ay ang ating Panginoon ay pinagkakamalan nila na isang propeta. He says unto them, but whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Medyo maganda yung pagka-recognize ni Pedro. Hindi hari, kundi isang bahagi ng pagkakakilanlan ng ating Panginoon. Amen. Na sinabi dito, sabi na Apostol Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Pinuri ng Panginoon si Apostol Pedro, sapagkat tumanggap siya ng kapahayagan mula sa Ama, mga kapatid. Kaya nagawa niyang sabihin kung sino ang ating Panginoon. At sabi sa verse 18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. So, minensyon ng Panginoon ang kingdom of heaven. Take note for that, mga mahal kong kapatid. At ibinigay kay Apostol Pedro ang mga susi. Sabi sa pagpapatuloy, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Then charged his disciple that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Sabi ng Panginoon, huwag niyong ipagsasabi na ako si Jesus ang pinahiran, the Anointed One. At sabi sa verse 21, from that time forth began Jesus to show unto his disciple how that he must go unto Jerusalem. So ibig sabihin, hindi ito basta-basta. Sapagkat mula nang makilala ni Apostol Pedro ang ating Panginoon bilang siya'y si Jesus na pinahiran o Jesus the Christ, mula nung araw na yon, nung oras na yon, nagsimulang sabihin ng Panginoon at ipakita sa kanyang mga alagad na kinakailangan niyang pumunta sa Jerusalem. Amen. Pero sabi niya, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes. Sapagkat itong mga chief priests na ito, itong mga paring ito, itong mga levitang ito, itong mga iskribang ito, mga pariseo at saduseo, lahat ng ito ay nandoon sa Jerusalem. Sapagkat ito ang kanilang kuta. Andun yung templo. Andun sila nagtatrabaho, nagmiministeryo. At pupunta ang Panginoon sa Jerusalem, mga mahal kong kapatid. Sabi diyan, and be killed and be raised again the third day, another prophecy. Sabi sa verse 22, tingnan nyo, sa verse 22, sinama ko ito, then Peter took him and began to rebuke him, saying, be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Yung kakatapos lamang na bigyan ng revelation ng Ama, take note for this, merong kapahayagan sapagkat ang Ama ang nagpahayag, ngayon,
sa mga sumunod na mga pangungusap, ay sinasansala ang Panginoon sa sinabi niya na kinakailangan niyang pumunta sa Jerusalem. Kaya anong sabi ng Panginoon sa verse 23, "But he turned and said unto Peter," lumingon siya kay Pedro. At sinabi niya kay Pedro, "Peter, get thee behind me, Satan." I'm sorry, ulitin ko yung pagbasa. At itatama natin yung pagbasa. "But he turned and said unto Peter." Hindi sinabi ng Panginoon, Peter, kundi yung sumusulat na si Matthew, di ba? Sabi ni Matthew, at ang Panginoon ay lumingon at sinabi kay Pedro. Ano sinabi ng ating Panginoon kay Pedro? Ito sabi ng Panginoon, "Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men." So tingnan nyo mga mahal kong kapatid, yung may revelation na nakilala ang Panginoon na siya ang Kristo ay possessed ni Satanas. Kaya sinasansala na niya ngayon ang Panginoon, na hindi yan mangyayari Panginoon, malayo nawang mangyari yan. Kaya rinibyok niya si Pedro at pinangalanan mismo na hindi ito si Pedro nagsasalita, ito'y influence ni Satanas. Kaya sabi ng Panginoon, "Satanas, lumagay ka sa likuran ko, sapagkat ikaw ay isang katitisuran at ang mga bagay ng mundo, ng mga tao ang ginugusto mo at hindi ang mga bagay na ayon sa Diyos." Pagdating sa verse 24, "Then Jesus said unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" So, napaganda ng konteksto dito, mga mahal kong kapatid. Ang ating Panginoon ay pinapakilala natin sa gabing ito, yung kanyang journey from Bethlehem. Na-recognize siya bilang hari. Siya ang anak ng Diyos, ang Kristong pinahiran, ang anak ng Diyos. Pero nang pumarito siya sa ibabaw ng lupa, mga mahal kong kapatid, nang siya'y magkatawang tao, ipinakita ng Panginoon na hindi niya kailangan ng anumang karangyaan at kapangyarihan o anumang impluwensya ng mga tao dito sa ibabaw ng lupa. Nakarelay siya sa kalooban ng Ama. At sinabihan niya kanyang mga alagad na kung gusto ninyong maging alagad ko, talikuran ninyo ang inyong sarili. Kung nais nyong sumunod sa akin at makasama ko, kinakailangan nyong talikuran ang inyong sarili. Ano ba meron ang mga alagad, mga mahal kong kapatid? Bago nila na-meet ang Panginoon, bago sila naging disciples ng Panginoon, sila ay mga ordinaryong mamamayan ng Israel, na may pamilya, may asawa at mga anak at may hanap buhay. Namumuhay sila ng normal. May binubuhay silang pamilya, naghahanap buhay sila, may nangingisda, may nagsasaka. Pero nang dumating ang Panginoon at sila'y maging disipulo, ipinakita ng Panginoon ang kanyang kalagayan bilang ang anak ng Diyos, ang hari ng mga hari, sa isang kalagayan na walang anuman sa lupa. From nothing, mga kapatid. Pero hari siya. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, kung gusto ninyong maging mga alagad ko kayo, tanggihan niyo ang inyong sarili. Kaya dito sa Matthew 19, mga kapatid, so halos andito tayo sa book of Matthew. After 3 chapters, dito sa Matthew 19, ito napaganda ng kaisipan na nandito. Sabi sa verse 23, hindi ko na po babasahin ang lahat ng bahagi ng chapter 19, bagamat ang nasa unahan pong mga talata diyan ay yung rich man, young ruler.
Babasahin natin ang verse 23, pero verse 22, 21, 20, 19, 18, 17, ang kausap ng Panginoon ay ang mayamang binata. Dahil lumapit yung mayaman na binata sa Panginoon at nagtanong, paano ba siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? At ang binatang ito ay mayaman. Kabaliktaran ito sa kalagayan ng ating Panginoon na walang anuman. Ang pagkakakilala sa binatang ito ay rich man, young ruler. Isa siyang ruler, isa siyang mayaman, mga mahal kong kapatid. At ang Panginoon mismo ay in-identify siya na mayaman. Kaya nang tanggihan ng mayaman ang sinasabi ng Panginoon, nang sabi ng Panginoon, kung gusto mong makamtan ng walang hanggang buhay, kung gusto mong sumunod sa akin, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at ibigay mo sa mga dukha. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan at sumunod ka sa akin. At sabi ng kasulatan, ng mayaman ay nalungkot. Di ba? Namanglaw siya. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 23, Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. So kanina, sabi ko, take note for the word kingdom of God, na nung nasa Matthew 16 na binasa natin kanina, at doon sa mga unahang talata, ang Panginoon ay nagpasimulang magpahayag patungkol sa kaharian ng Diyos. At sabi ng Panginoon, a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Salamat na lang sapagkat ngayon, sa presenteng panahon, sa samahan natin, sa pagtitipon natin ito, sa fellowship na meron tayo, mga kapatid, walang mayaman sa atin dito. Naturally. Di ba? Lahat tayo dito ay isang kahig, isang tuka. Isang kahig, isang bayad. Di ba? Walang mayaman dito, walang mga savings. Minsan iniisip ko, kung meron lang akong milyon, ipapatawag ko kayo, bibigyan ko kayo. At minsan naiisip natin, paano ba tayo magkakamilyon, magkakapera? Pero hindi ganyan ang kalagayan ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Hindi niya inisip ang mga bagay na ito. At sabi ng Panginoon sa verse 24, ito ang gusto kong bigyan natin ng pansin sa gabing ito. At ito'y it is an interesting sabihin natin story or bahagi na nandito sapagkat idinugtong ng Panginoon ang bahaging ito na nagsasabi, And again I say unto you. Sabi ng Panginoon, narito, inuulit kong sabihin sa inyo. Ibig sabihin, kadugtong ito ng verse 23. Binibigyan ng diin ng Panginoon na napakahirap para sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. At ngayon sinasabi ko ulit ito. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. So pamilyar ito sa atin, mga mahal kong kapatid. It is, kumbaga sabi pa sa mga pag-aaral, it is an hyperbole approach. Metaphorically approach. Pero pumapasok na to sa hyperbole. Pag sinabi kasing hyperbole, medyo exaggerated, hindi ka panipaniwala. Kasi paano nga ba naman makakapasok ang kamelyo sa butas ng karayom? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, napakahirap para sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Mas madali pa sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. Tagalogin mo, Sister Mary Ann. Magaan pa o madali pa sa isang kamelyo ang dumaan. Take note for that, sa Tagalog, dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. English natin ulit. And again, I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. So, inulit ko, take note for the word kingdom of God. Sapagkat ito ay may kinalaman sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, ito ay may kinalaman sa pagpasok sa kaharian ng langit, mga mahal kong kapatid. At isa sa pinapakita ng banal na kasulatan, napakahirap daw po na pumasok ng isang mayaman sa kaharian ng langit. Ang Biblia ay nagsasabi, sabi ni Apostol Pablo, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog. Diba? Sa bitag ng kaaway.
At kilala po ang talinghagang ito ng ating Panginoon na it is easier for a camel to go through the eye of a needle. May tatlong teorya po dito, mga kapatid, at itong nais kong i-share sa inyo, dadaanan natin. Ang unang bahagi ng kwento sa talinghagang ito ay tila po ba ang ibig sabihin talaga ng Panginoon ay literal na karayom. Nang karayom may butas, di ba? Kaya nga sabi ko, hyperbole, kung sa unang bahagi ng teorya ng katotohanan sa kwentong ito o sa talinghagang ito ng sinabi ng Panginoon, talagang napakahirap nga naman. Para po bang walang pag-asa ang mga mayaman? Isipin mo na lang na isang kamelyo, gaano ba kalaki ang kamelyo? Isa sa pinakamalaking beast. Alam niyo ba ang kamelyo? Di ba? Pinakamahabang leeg, pinakamalaking katawan, tapos may baku-baku pa yan sa likod. Tapos mapapasukin mo sa butas ng karayom. It is impossible. At pwedeng literal na sinasabi ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, na mas madali pa talaga sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. At ang ikalawang bahagi naman ng teorya, ang sabi nila, sa salin daw po sa Gregong salita, yung camel daw po na word dito, di natin pag-aaralan masyado, kasi hindi naman mahalaga dito kung anong pinupunto katungkol yan. Meron akong gustong daanan na i-relate natin sa Jerusalem. At ito yung pangatlong teorya. Pero yung pangalawang teorya, ang ibig sabihin daw po ng camel talaga sa Gregong salita ay sinulid. Rope. Pero pag tiningnan nyo, hindi talaga tumutugma. Pero may mga ganong paniniwala. At ang pangatlo, mga mahal kong kapatid, pinag-aralan ko ito, may mga binasa, ang ilang mga maraming babasahin, pinanood ang ilang mga video, at hindi ito, kumbaga, 50-50. Hindi totally matrace kung ano ba talaga ang pinagmulan ng, sabihin natin, ng teoryang ito o ng kwentong ito, at ang kukunin lang natin ay yung mahalagang bahagi. Na sa pag-aaral nila, mga mahal kong kapatid, noong 11th century, they found out, at kahit ngayon may mga nagpapatunay, mga nag-aaral sa lupain ng Israel, na itong needle of the eye na binanggit dito ng ating Panginoon ay literal na needle of the eye nung panahon na yon, at hindi daw po ito karayom. Na sa Jerusalem, sapagkat ang Jerusalem ay napapaikutan ng wall, parang ganito. Di ba? At meron pong 10 gates ang Jerusalem, mga mahal kong kapatid. I-search nyo na lang kung ano yung 10 gates na yon. Pero they found out na merong isang maliit na gates na tinatawag na the needle of the eye gate. Dahil kapag gabi daw mga mahal kong kapatid, isinasarado na yung Jerusalem para walang makapasok na kaaway. Walang makapuslit na mga kaaway, walang makakapasok basta-basta. Naroon yung kanilang pag-iingat at pagbabantay. Kaya isinasarado ang mga gates ng Jerusalem at merong iniiwan na isang bukas na gate. At ang tawag sa gate na ito, the needle of the eye gate. Gabi nakabukas. So, kumbaga, kakaiba ang gate na ito sa literal na 10 gate. Sapagkat lahat daw po ng mga gate na talagang dinadaanan, isinasara. At merong binubuksan na iniiwan na isa. At walang basta-basta nakakapasok doon sapagkat napakahigpit po ng pagbabantay. At ang sabi sa mga pag-aaral, mga mahal kong kapatid, dahil ang isang transportation dati, ang isa sa talagang, sabihin natin, kinagawian ng mga Hudyo, ng mga tao noong unang panahon para mag-angkat at dalhin ang kanilang mga belongings, ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang mga hanap buhay. Kung meron silang mga kargada na sabihin natin, kung masishare sana ni Sister Mer, nag-share ako sa kanya ng ilang mga larawan, kaya sabi pala niya, walang internet. Wag mo nang ipakita yun, Sir Mary Ann. Mag-share lang kayo mamaya. Na yung mga kamelyo daw na nagbibit-bit ng mga dala ng kanilang mga amo, na napakarami kung titingnan nyo sa larawan.
Halos yung likuran ng kamelyo, mga mahal kong kapatid, ay punong-puno ng mga gamit. Kaya nga nung maalala nyo, kung kilala nyo si Eleazar, nung hahanapan niya ng mapapangasawa si Isaac, di ba? 10 kamelyo yung dinala. At yung mga kamelyo na yun, punong-puno yun ng mga kargada. May mga ginto, di ba? Naalala nyo ba? 10 kamelyo yung ipinadala ni Abraham kay Eleazar. Naglakbay siya papuntang doon sa kapatid niya para hanapan itong si Isaac na mapapangasawa. At alam natin na nandun si Rebecca. At ang ginawa ni Eleazar, mga mahal kong kapatid, nang manalangin siya sa Panginoon, nasabi doon, kung talagang kapalaran ko na mahanapan na mapapangasawa ang anak ng aking Panginoon, isinasamo ko magbigay ka ng tanda ng ganito. At pagkatapos pinaluhod niya ang kanyang mga kamelyo. Nauutusan pong lumuhod ang mga kamelyo, mga mahal kong kapatid. Sa haba ng kanilang leeg, sa laki ng kanilang katawan, ang haba ng kanilang mga paa, pero nang sabihin ni Eleazar, pinaluhod niya ang kanyang mga kamelyo at ang mga kamelyo ay lumuhod. Saan sila lumuhod? Doon mismo sa tapat ng balon ni Jacob. Merong balon doon. Kaya nang dumating si Rebecca, andun yung mga kamelyong nakaluhod at humihingi ng tanda itong si Eleazar. At isa sa tanda na hiningi niya, papainumin niya ako at ang mga kamelyong dala ko. At ano nangyari? Yung mga nakaluhod na kamelyo, nakainom ng tubig. At napangasawa ni Rebecca si Isaac. At ganito po ang ginagawa ng mga kamelyo sa Needle of the Eye, gates. Na bago makapasok sa Jerusalem, sapagkat ang mga kamilyong ito ay galing sa labas ng Jerusalem. Lahat ng gate sarado na, meron lang isang bukas na maliit at tinatawag na the Eye of the Needle Gates. Pero bago makapasok, kung sino mang papasok doon, wala pong mga kabayo nagdadala ng belongings. Kadalasan po, kamelyo. Kahit man ang ating Panginoon, di ba? Kamelyo. Alam niyo po ba sa pag-aaral, ako ang kabayo ay mabilis, mga mahal kong kapatid. Sabi sa pag-aaral, kasing bilis din po ng kamelyo ang kabayo. At mas malakas bumuhat ang kamelyo, mga mahal kong kapatid. At iba po ang ugali ng kamelyo. Kaya hindi basta-basta ang talinghagang ito ng Panginoon, na bigla lang niyang sinabi na tila ba hyperbole, na para bang literal na ang kamelyo ay papasok sa butas ng karayom, imposible. Bagamat sabihin natin talagang ipinapakita ng Panginoon ang kahirapan na hindi talaga basta-basta ang makapasok sa kaharian ng langit. Kagaya ng mayamang binata na tinanggihan ng Panginoon at mas pinili na yung kanyang kayamanan, yung kanyang pag-aari ay kanyang dala sa kanyang sarili. At itong mga kamilyong ito na bitbit at dala ang sabihin natin ang mga pag-aari ng kanilang master, mga mahal kong kapatid, kinakailangang merong, yung master nila, hihinto. Anong gagawin ng master ng kamelyo? Di ba? Kinakailangan niyang kalagin, alisin ang lahat ng dala. Kinakailangan alisin ang lahat. At pagkatapos, utusan niyang lumuhod ang kanyang kamelyo at papasok ng dahan-dahan sa tinatawag na Eye of the Needle. Hindi siya makakapasok sa Jerusalem na nasa kanyang likuran, nasa kanyang katawan, ang kanyang mga bagahe. At hindi siya makakapasok sa Eye of the Needle Gate nang hindi siya lumuluhod. At ang sinisimbolo ng kamelyo, mga mahal kong kapatid, 3. Ang sinisimbolo ng kamelyo, first time ko maglatag about sa kamelyo. Ang 3 sinisimbolo ng kamelyo, mga mahal kong kapatid, una, humility. Hindi yan nagre-reklamo. Sa sobrang humility nila, ang pagtitiis nila, hindi po kayang tumbasan ng anumang hayop. Sa pag-aaral, ang pagtitiis na kayang gawin ng kamelyo, mga kapatid, kahit gaano kahabang biyahe, kaya nilang hindi kumain at uminom sa matagal na panahon. Nabitbit ang dala ng kanilang master. They are burden bearer. Pero para makapasok sa Jerusalem, kinakailangan, di ba? Pagpapasok na sila doon,
kinakailangang alisin nila lahat ng kanilang dala. At sino mag-aalis? Yung master nila. At ang sinisimbolo pa ng kamelyo, mga mahal kong kapatid, ay yung tinatawag na they are to focus. Hindi po sila double-minded. Kapag may ipinapagawa sa kamelyo, hindi po sila nagbabago ng isip. Try to search that. Ang pagkakakilanlan sa kanila, meron silang stubbornness. Pag sinabi pong stubbornness, kung ano yung nasa isipan nila, hanggat hindi nila nagagawa yun, hanggat hindi nila nararating yun, yun lang ang kanilang nasa isipan. They have the perseverance. O sino sa atin dito ang mga kamelyo? Di ba? Hindi po nagbabago ang kanilang kaisipan. Kung ano yung ipinapagawa ng kanilang master, sumusunod sila. Ayop, masundan nyo, mga mahal kong kapatid. Mamaya, may mga bagay pa tayong bibigyang pansin. At ang pangatlo, tatlo na. Ang mga kamelyo ay kilala, una, sa kanilang humility. Pangalawa, they are burden bearer. Willingness to serve. Nandun yung kanilang pagtitiis. At ang pangatlo ay ang kanilang focus. Yung perseverance nila. At bago sila makapasok sa Jerusalem, kinakailangan nilang i-unload ang lahat nilang dala. Katingnan nyo, mga mahal kong kapatid, ang ating Panginoon. After niyang magpakilala sa kanyang mga alagad, at sinabi niya na kailangan kong pumaroon sa Jerusalem, pumunta doon ang Panginoon na walang anumang dala. Na kahit nang utusan niya ang kanyang mga alagad sa Jerusalem, sabi ng Panginoon, huwag kayo magdadala ng kahit anuman. Ang ating Panginoon, nasabi niya, kinakailangan niyang pumaroon sa Jerusalem, mga mahal kong kapatid, at danasin ang maraming bagay. Gaano kahirap ang pinagdaanan ng ating Panginoon. Hallelujah. At tila po ba sumisimbolo una ang ating Panginoon sa talinghagang ito bilang siya'y isang kamelyo. At tayo rin naman, mga mahal kong kapatid, hindi man tayo mayaman, umarangya ng mga bagay dito sa lupa. Wala man tayong anuman na sabihin natin, masabi natin, tinataglay natin. Kaya lang kahit yung mga maliliit na bagay na meron tayo, kapag hindi natin naingatan yung puso't isip natin, nagiging malaki. At nagiging pabigat sa atin. Kadalasan po yung mga yung kargamento na dala ng mga kamelyo, mga kapatid, mga ari-arian. Mga belongings. Andon yung ikinabubuhay mo. At nais ng Panginoon na kung ikaw ay papasok na kasama niya sa Jerusalem at maghahari bilang hari, siya'y hari ng mga hari at isang araw, hallelujah, ang Panginoon ay maghahari sa Jerusalem, kinakailangan you are empty. Kailangan mong alisin lahat ng nasa iyo. Kinakailangan mong pumasok sa Jerusalem, mga kapatid, na walang anumang dala. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya tingnan niyo po sa mga sumunod na pangungusap. Tingnan niyo. Nang marinig ito ng mga alagad, sabi sa verse 25, when his disciples heard it, they were exceedingly amazed. Namangha sila. Diba? Pag sinabing namangha, wow! Diba? Nagtaka sila kasi yung paglalarawan ng Panginoon ay talaga namang hindi basta-basta. They are all amazed. At sabi doon, who then can we save? Sino nga yung inilalarawan ng Panginoon? Mayaman. Katatapos lang nilang makita na kausap ng Panginoon ang rich man niyang ruler. At ang Panginoon ng master. Yung mayaman na yun, para bang kamelyo na kinakailangang pumasok sa kaharian ng Diyos. Di ba? Inilalarawan ng Panginoon yung mayaman na binata. Sabi doon, mas maigi pa yung kamelyo na literal kaysa sa mayaman na yon na pumasok sa kaharian ng Diyos. Kumbaga, inilalarawan, itinitipo ng Panginoon na yung mayaman ay kagaya ng kamelyo
na kinakailangang i-unload sa kanya ang kanyang mga dalahin. Pero anong ginawa mga kapatid ng mayaman na binata? Hindi niya in-unloads. Mas pinili niyang manatili sa labas ng kaharian ng langit kaysa pumasok na kasama ang Panginoon. Hindi pinag-uusapan dito ang karangyaan lamang o yaman o mga bagay na meron tayo. Ang pinag-uusapan dito ay humility. Diba? Pagpapakumbaba. Dahil yung kamelyo na mag-aalis ng unload, mga kapatid, aalisin ng master, papayagan mo ang Panginoon na alisin sa iyo ang mga bagay na meron ka. You need to deny yourself, aalisin ng Panginoon ang mga bagay na pinagmamalaki mo like Apostol Pablo, like Moses. Yung meron sila, in-unload ng Panginoon. Di ba? At pagkatapos na ma-unload, they worship the Lord. They bow down, they kneel down unto the Lord. Pero nung ginawa nung mayaman, hindi niya ito ginawa. Kasabi ng Panginoon, mas mabuti pa, napipicturize ng Panginoon na yung mga kamilyong dumadaan doon sa needle of the eye gate, nagagawang sumunod sa kanilang mga master na tinatanggal ang mga load, na samantalang ang katotohanan doon ay kapahingahan na nila yon. Di ba? Sa matagal na paglalakbay, bit-bit nila yung kargamento, yung mga burden. Pero nung papasok na sila sa Jerusalem, hallelujah, may 100 na aalisin ng kanilang daladala para magkaroon sila ng kapahingahan. Sapagkat ang lugar ng Jerusalem, ang tawag dito ay lugar ng kapahingahan. Tinawag ito ni Apostol Pablo sa aklat ng Galacia, ang Jerusalem ay lugar ng kalayaan. Yung sa Saudi Arabia, yung Arabia, mga mahal kong kapatid, tinawag ito ni Apostol Pablo anak ni Agar. Anak sa pagkaalipin. Pero ang Jerusalem, sabi ni Pablo, try to search that. Sa Galacia, ang Jerusalem ay mula kay Sarah, mula sa pangako, at ito ay lugar na mataas. Diba? Sabi sa banal na kasulatan, ito ay nasa taas na bahagi. At ang lugar na ito ay lugar ng kalayaan. Kaya yung kamilyong papasok na may dala-dala, hallelujah, na binitbit niya ang kargamento ng kanyang master. Pero pagpapasok na sa Jerusalem, yung master niya mismo ang magkakalag ng kanyang dala. At kinakailangan lang niyang lumuhod at pumasok sa gate na yon. At sino ang gate na ito sa paglalarawan, mga kapatid? Pwede nating itipo ang gate na ito bilang ang ating Panginoon. Siya ang pintuan ng mga tupa. Siya din ang needle of the eye gate ng mga kamelyo. Narrow is the gate. Diba? Napakaliit ng daanan papuntang langit. Broad is the way para sa kapahamakan. Pero sa pagkaligtas, napakaliit daw po ng daanan at kinakailangan mong sumiksik dito. Try to imagine ang isang kamilyong napakalaki. Ang hirap para sa kanyang lumuhod. Napakahaba ng kanyang liig, tapos papaluhurin mo. Oo, sinisimbolo ng kamelyo ang humility, pero tingnan nyo ang kanyang tindig. Ano ba siya? Lagi ang nakatingala. Pwede nating isimbolo ang kamelyo kapag walang master nagpapasunod sa kanya na malaya siyang, di ba, nakataas noo, ang haba ng kanyang liig. Talaga namang may pagmamalaki siya kasi siyang pinakamataas sa mga hayop. Kasing bilis niya ang kabayo sa pagtakbo. Pero pag pinag-usapan ng pagpasok sa Jerusalem, kinakailangan niyang sumunod sa master dahil hindi siya makakapasok doon. Nasusundan ba natin, mga kapatid? Hallelujah. So tayo bilang mga anak ng Diyos, nalalapit ang paghahari ng ating Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan sa Revelation chapter 21, ang kaharian ng Diyos, ang bagong Jerusalem ay bababa sa ibabaw ng lupa. At ang ating Panginoon ay maghahari sa bagong Jerusalem. At sino yung mga kasama ng Panginoon sa Jerusalem? Sino mga makakapasok sa Jerusalem? Mga anak ng Diyos na nag-unload. Inalis ang mga dalahin nila. Totoo, may mga burden tayong dinadala, mga mahal kong kapatid. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga, sabihin natin, ng responsibility para sa mga bagay na nandito sa ibabaw ng lupa. Kahit ang mga kapatiran, ang gawain, it is our burden.
Binigyan tayo ng Panginoon ng ministry, ng trabaho. At tila po ba napakahirap? Pero salamat sapagkat merong pangako ang ating Panginoon. Kaya kung itutuloy natin yung pagbasa sa Matthew 19, nang mamangha itong mga alagad, sabi dito, when his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, who then can be saved? Kasi tila ba, napakahirap sa mga mayaman na magpakumbaba. Sabi niya, Panginoon, yung mayaman nga kinausap mo, binata pa yun ha. Hindi nakinig sa'yo. Nasundan niyo ba, mga mahal kong kapatid? Nasundan niyo po ba? Iniisip ng mga alagad na hindi ganon kadali ng mga mayaman ay makumbinsi. At ito talaga yung naranasan ng mga alagad nung unang panahon. Yung mga makapangyarihan, yung mga mayaman, ay hindi ganon kadali na makonvert. Kapag dating sa verse 26, sabi dito, but Jesus beheld them, tiningnan ng Panginoon ang kanyang mga alagad, and said unto them, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. Kaya kung may mga mayaman, sa literal na itinalaga para makasama ng Panginoon sa Jerusalem, makapasok sa Jerusalem, hallelujah, ang Panginoon ang gagawa ng paraan. Parang kamelyo na nakikita ng Panginoon na may master na nag-aalis ng load sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon sa mga mananampalataya sa Matthew 11, come to me, all ye that have heavy laden. Sa inyo ng mga daming dala at bitbit, pagsilapit kayo sa akin, at kayo'y, di ba, aking pagpapahingahin. Nais lang ng Panginoon na sumunod ka, magpakumbaba ka, at ang Panginoon ay magbibigay sa iyo ng kapahingahan. At kapag nakapasok ka sa lugar ng Jerusalem, ang sabi ng Apostol Pablo, ito'y lugar ng kalayaan at kapahingahan, mga mahal kong kapatid. Kaya sabi ng mga alagad, tingnan niyo kung ano nasa kanilang kaisipan. Sa mga bagay na winiwika ng ating Panginoon, sabi sa verse 27, then answered Peter and said unto him, behold, we have forsaken all. Sabi ni Apostol Pedro, Lord, narito, inalis namin ng lahat sa amin. We unload and we follow you. Ano ngayon ang naghihintay sa amin? Diba? Sabi na po sa Pedro, Lord, inalis namin ng lahat. Yung mga dalahin namin, yung mga inaalala namin, yung mga burden namin, burden sa pamilya, burden sa aming sarili, mga pangangailangan sa mundong ito. We have forsaken all. Inalis namin ang lahat ng ito. Nasabi ng Panginoon, verily I say unto you, verse 28, verily I say unto you, that ye which have followed me, and the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of His glory, saan nga siya luluklok? Sa Jerusalem. Ang ating Panginoon, maghahari sa loob ng 1,000 taon sa Jerusalem, sa luklukan sa trono ng kanyang kaluwalhatian. At itong mga alagad na nag-unload, na sumunod sa Panginoon, na tila ba kamelyo, na mas magaan pang pumapasok sa kaharian ng langit kaysa sa mga mayaman. Sabi dito, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Verse 29. Tingnan niyo po sa verse 29. And everyone that has forsaken houses, brethren, sisters, father, mother, wife, children, lands, for my name's sake, shall receive 100-folds. Sino yung makakapasok sa pagbabagong lahi na kung saan nakaluklok ang ating Panginoon sa kanyang kaluwalhatian? Mga anak ng Diyos, mga mananampalataya na sumunod sa Panginoon at nag-unload ng kanilang mga dalahin. Amen. Mga mahal kong kapatid, ang ipinapakita sa mga talatang ito, inilarawan ng Panginoon ang pagpasok sa kaharian ng langit na kagaya ng kamelyo. Sapagkat ang kamelyo, mga kapatid, ay
Una, sabi ko nga, focus sila. They have the perseverance. Isa po ang kamelyo sa matinding magtiis. They are burden bearer at tayo mga burden bearer din. Sabi na Apostol Pablo sa Galatia chapter 6, pasanin natin. Di ba kahit yung mga kapatid natin, burden natin sila. Dala-dala natin ito habang tinutungo natin ang Jerusalem. Pero bago pumasok sa Jerusalem, tayo ng mga nagtiis, ang mga anak ng Diyos na nagtiis, na nagdala ng mga bagay na ayon sa kalooban ng master nila. Isang araw ang Panginoon din ang tutulong sa kanila. Amen? Aalisin ang mga burden na ito at sasabihin ng Panginoon, pumasok kayo. Sa kanila na nag-unload, sa kanila na nagpakumbaba at sumunod sa Panginoon, magkakaroon sila ng 100-folds. Amen. At sabi dito, shall inherit the everlasting life. Can we say amen to that, mga kapatid? Pag sinabing 100-fold, buo. You have the 100%. Kung ano ang itinalaga ng Panginoon sa mga predestinado, ay ito yung kanilang matatanggap. Hallelujah. So tayo magpapatuloy, samahan niyo ako sa Revelation. Sa Revelation, chapter 21, simulan natin sa verse 1. Sabi sa verse 1, mga kapatid, and I, John, saw, verse 2 rather, sa verse 2 na tayo. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven. So ito yung spiritual Jerusalem, preferred as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them. And they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. In verse 4, ito napakaganda, mga kapatid. Pag pinag-usapan ng Jerusalem, unloading ito. Pagkapahingahan ito, kalayaan ito, hallelujah, katuwaan ito. Ano sabi sa verse 4? Pag ang Jerusalem ay nandyan at makakapasok ka sa Jerusalem, you are part of the Jerusalem na kung saan ang Panginoon ang magiging Diyos at Hari. Sabi diyan, God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more deaths, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Can we say amen to that? Alam niyo, habang pinag-aaralan ko ito, naawa ko sa mga kamelyo. Habang nakikita ko ang mga videos, mga larawan ng kamelyo, napakaamo ng mukha nila. Tingnan niyo po ang larawan ng kamelyo. Di po sila kasindak-sindak, hindi sila nakakatakot, napakaamo nila, pero ang laki nila, di ba? Pag kumain sila, vegetable, panguya-nguya lang. Napakasipag ng kamelyo. Kung ano ang inilalagay sa kanila, dalawa lang naman ang pwedeng maging dala nila. Kung ang kanilang master ay mabuti, ang kanilang mga dalahin ay mabuti. Pero kung ang kanilang master ay gaya ng mga Madyanita na nakita ng mga magkakapatid na anak ni Jacob, di ba nakakita sila ng mga kamelyo, may dumaraan, galing Madyanita, at napagtanto nila, ibenta natin ang ating kapatid na si Joseph. Ano yung dala ng mga tao? Ng mga Madyanita? Mga kamelyo. At isinakay doon si Joseph. Pero ang kagandahan, dinala ng kamelyo si Joseph doon sa lugar kung saan siya pagpapalain ng Panginoon. Kung ano yung kakarga ng master sa kamelyo, bibit-bitin niya yon. Kung kargahan siya ng mga armas para sa pakikipagbaka, dadalhin niya yon. Kung kargahan siya ng shabu, depende na lang yun sa master, kung sinong master mo.
Pero kung ang master mo ay mabuti, kung ang master mo ay ang Panginoon, kahit gaano man kabigat ang ipadala sa iyo, anumang mga pagsubok ang ilagay ng Panginoon sa iyo, magpatuloy ka lang. Bagamat totoo, mahirap, may tiisin, napapaiyak ka sa mga dalahin sa buhay. Pero continue lang, focus ka lang. At manatili ka lang sa pagpapakumbaba sapagkat mararating mo din ng Jerusalem. From Bethlehem to Jerusalem. Ipinanganak ang ating Panginoon sa Bethlehem, mga kapatid. At ang sabi niya, kailangan kong pumaroon sa Jerusalem. At alam natin kung ano nangyari sa Jerusalem. Doon siya ipinako sa krus. Doon siya ilinibing, doon siya mulang nabuhay. Doon siya nagtagubilin sa kanyang mga alagad, tarry in Jerusalem until endued with power from on high. Saan napuspos ng Espiritu Santo ang mga alagad? Sa Jerusalem. Saan nagpasimula ang pangangaral ng pagsisisi, ng kaligtasan? Sa Jerusalem. Sabi ng Panginoon, ipapangaral sa aking pangalan ang pagsisisi. Ang pagbabautismo, ang kaligtasan, magpapasimula sa Jerusalem. At ang ating Panginoon maghahari sa Jerusalem. At ang Jerusalem ay iningatan ng Panginoon mula noon hanggang ngayon. At ang literal na Jerusalem ay nandiyan. Di ba? Pinag-aralan natin ng mga nakaraan, mga kapatid. Pero ngayong gabi, ang pinag-uusapan natin ay hindi lamang ang literal na Jerusalem. Na may mga kamilyong pumapasok na kinakailangan mag-unload. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang New Jerusalem. Ang templo, ang kaharian ng Diyos. Na para maging parte ka ng New Jerusalem, na kasamang maghahari ng Panginoon at papasok diyan, na taglay ang kapahingahan, kalayaan, at walang hanggang kaligtasan. Kinakailangan mong sumunod sa Panginoon. You need to deny yourself. You need to unload all things. Hindi madali. Sabi ng mga alagad, Panginoon, inalis namin lahat. Sa Tagalog, iniwan namin lahat. Ano ang mapapala namin, Panginoon? Sabi ng Panginoon, sa kanila na iniwanan ng kanilang mga bahay. Balikan natin yung verse 29, Sir Marian. Ng Matthew 19. Sa Tagalog, ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae, o ama o ina o mga anak o mga lupa, dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng tig-isang daan. Can we say amen to that? Pero yung mayaman na binata, mga mahal kong kapatid, hindi niya nagawa ang sinasabi ng Panginoon. Kasabi ng Panginoon, mas maigi pa ang kamilyo na pumasok sa butas ng karayom. Pwedeng literal itong karayom. It is a hyperbole. Pero tinitingnan ko din yung isang teorya na may mga naniniwala sa teoryang ito at wala namang masama sapagkat napaganda ng bensaheng ipinapakita. Na merong gate na tinatawag na needle of the eye gate na kung saan ang mga kamilyong pumapasok doon na may mga bitbit ay kinakailangang alisin ng lahat at kinakailangan nilang lumuhod papasok doon. At para maging parte at makapasok sa Jerusalem, sa banal na bayan ng Diyos, ang Jerusalem na ito na tinutukoy sa Revelation, mga mahal kong kapatid. Diba sabi dito, a holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Ito'y ang nobya ni Kristo, ang mga mananampalataya. Hallelujah. Na kung saan nagawa nilang sundin ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen. At sila ang paghaharian ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. At tingnan niyo, ipinakita ng Panginoon yung journey from Bethlehem to Jerusalem. Isinilang ang ating Panginoon na walang anuman, mga kapatid. At pumaroon siya sa Jerusalem na ang tanging dala niya ay ang kanyang buhay para magligtas, para gawin ang kalooban ng Ama. Ang tanging bitbit ng Panginoon ay kung ano ang kalooban ng Ama. Sabi ng Panginoon, kinakailangan kong gawin ang ipinag-uutos ng Ama.
Try to imagine that, mga mahal kong kapatid, from Bethlehem to Jerusalem. Lumaki ang ating Panginoon, nagbinata, walang asawa, walang anumang achievement sa mundo, walang degree, walang propesyon, walang anumang magandang trabaho. Ang tanging nasa puso niya ay kung ano ang kalooban ng Ama. Kaya ang mga alagad na kanyang pinili ay mga walang-wala din. At kung meron mang may propesyon sa kanila, kagaya ni Pablo at ni Lucas, kinakailangan nilang alisin ang lahat ng ito. At kahit yung mga alagad, kagaya nila Pedro, nila Tomas, nila Felipe na walang anuman, kung ano yung meron sa kanila, kinakailangan pa nilang i-unloads. Anak, asawa, kapatid, lupain, bahay. Hindi yan madaling bagay. At isang araw, bago dumating ang Panginoon, bago tayo pumasok sa makalangit na Jerusalem at maranasan ang kaluwalhatian ng ating Panginoon, lahat ng meron tayo sa mundong ito ay aalisin ng Panginoon. Sabi ni Job, dumating ako ditong walang anumang dala at paparoon ako sa Panginoon na walang anumang dala. Kaya kung ano man ang kalagayan natin ngayon, mga mahal kong kapatid, tingnan natin ang iniwanang halimbawa ng Panginoon sa atin. Kung nais nating makasama sa araw na yan, maranasan ang kaluwalhatian ng ating Panginoon, be like camel. Can we say amen to that? Isang kamelyo na handang sumunod sa kanyang master. You need to unload. Pag sinabi ng Panginoon, it's about time to unload. You need to unload. Pag sinabi ng Panginoon, magpakumbaba ka, you need to deny yourself, magpakumbaba ka. Hindi natin mararanasan ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Panginoon sa bagong Jerusalem na hindi tayo sumusunod at hindi tayo nagpapakumbaba sa Kanya. Kung nais nating maranasan ang karanasan ng ating Panginoon from Bethlehem to Jerusalem, we need to deny Himself. Yung ating sarili, kinakailangan nating i-deny. We need to deny ourselves, mga kapatid. Yourself. Talikuran. Sa ngayon, hindi pa ganun kadali. Pero kapag dumating ang araw na pabigat ang mga bagay nating pinagdaraanan, kapag ang squeezing time ay dumating, kailangan natin ang tinig ng Panginoon na magsasabi. Diba? At ipapahayag niyang isang bagay at kinakailangan mong makinig sa araw na yan. At sino mang mabigo sa pagtugon sa Panginoon ay hindi magiging ganap na malaya. Pero sino mang tutugon sa Panginoon at magpapakumbaba ay magiging malaya. At tataglayin ang kapahingahan na inukol ng Panginoon. So nais kong bumasa, last na talata, mga kapatid, sa Galatia, sapagkat ang Jerusalem ay pagpapakita ito na isang syudad na kung saan kinikilala. At kung titingnan natin ang ministeryo ni Pablo, si Pablo ay very aware dito. Sa Galatians chapter 2, o atras tayo sa chapter 1, Galatians 1 verse 7. Na si Pablo po ay tawagin ng Diyos, mga kapatid. So, basahin nyo na lang. Okay. Dito lang tayo sa verse 17, Sir Meran, 17. Sabi sa verse 17, verse 15, para makuha natin yung konteksto, verse 15, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by His grace. So ito yung testimono ni Pablo, paano siya tinawag ng Panginoon. Sabi sa verse 16, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen.
Immediately I conferred not with flesh and blood. Neither went I up to Jerusalem, to them which were apostles before me. Ano meron sa Jerusalem? Andun yung mga apostol na puspos ng Espiritu Santo. At alam ni Pablo yung kalagayan niya. Nang una niyang ma-meet ang Panginoon at nang siya'y tawagin, hindi siya agad pumunta sa Jerusalem. Ipinalagay niya ang kanyang sarili na mababa at walang anuman. He gave up all things. At laging sinasabi ni Pablo, I am the least of the apostles. At sabi niya, nang ma-meet niya ang Panginoon, nang makilala niya ang Panginoon, nang ma-reveal sa kanya ang ating Panginoon, bagamat alam niya na sa Jerusalem ay nandun yung mga apostol na nangauna sa kanya, hindi siya basta-basta pumaroon. Ibig sabihin, hindi ganun. Napakataas ng pagtingin na Apostol Pablo sa Jerusalem. Both sa mga apostol at kung ano yung mga nandun. Sapagkat alam niya na nandun din yung mga manguusig. Verse 17. Ito natin verse 17. Neither went I up to Jerusalem, to them which were apostles before me, but I went to Arabia, and returned again unto Damascus. Then after 3 years, verse 18, pagkatapos lamang ng 3 taon, nagsanay muna si Pablo sa wilderness. Ang Arabia ay wilderness ito. Nang ma-meet niyang Panginoon, 3 taon siyang, di ba? Naghintay. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter. And abode with him 15 days. Amen. What a fellowship. Yung isang baguhang Pablo at isang veteranong Pedro nagpanagpo sa Jerusalem. Amen. At isang araw, makakatagpo din natin sila doon. Isang araw, lahat ng banal ay magtitipon-tipon sa Jerusalem. At sino sa atin dito ang nais pumaroon? Hindi ka makakaparoon na dala mo ang iyong sarili. Ang makakaparoon sa Jerusalem ay kagaya ng Panginoon na isinilang sa Bethlehem na walang anumang dala. Nang meron ay sakit, burden. Burden niya ang Israel, pinasan niya ang Israel. Pero nang pumunta siya sa Jerusalem, nang ialay niya ang kanyang buhay, kinuha ng Ama ang lahat ng bigat na nasa kanya. Bardin ng Panginoon ng buong mundo, lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga itinalaga, bitbit ng Panginoon hanggang sa krus ng Kalbaryo. Parang bitbit ng Panginoon ng mundo nasa kanyang shoulder. Pero nang ialay niya ang kanyang buhay at sumunod sa kalooban ng Ama, kinuha ng Ama ang bardin na yon. Nasundan niyo ba mga kapatid ko? At nang kunin ng Ama ang kabigatan, ang ating Panginoon ay pinutungan ng kapangyarihan, kaluwalhatian, at ginawang hari magpakailan-kailanman. At isang araw ang ating Panginoon ay bababa sa lupa. Kasama ang spiritual Jerusalem, which is the bride, at literal na maghahari sa lugar ng Jerusalem na noong 2017 ay ginawang kapital ni Trump sa bansang Israel. Pero 3,500 BC, kinuha ito ni David mula sa haring si Adonisedek. At pagkatapos ay itinanyag ang tinatawag na kaharian ng Israel at after 50 years, itinayo ang templo para manambahan sa Diyos. At isang araw, tayo rin naman, meron tayong Solomon na nagtayo ng espiritual na templo para sambahin, magpawalang hanggan ang ating Panginoong Jesucristo. Can we say amen to that? God bless you mga kapatid. Pagpalait tayo ng ating Panginoon, ating palakpakan ng ating Panginoon. Tayong lahat ay magsitayo. So, tinuloy lamang natin ano meron sa Jerusalem mga kapatid. Ang ating Panginoon, sa kanyang unang pagparito, napakahalaga ng Jerusalem para sa kanya. Ang mga tao na bigo, di ba, nung first coming, lahat halos ng mga Hudyo, ng mga Pharisee, mga scribes, mga priest, saan sila nakatingin? Sa Jerusalem agad. They are looking for the king. At nakatingin sila sa Jerusalem. Na iniisip nila may makapangyarihang nila lang na maghahari na sa kanila. Hindi nila na-recognize na bago maghari ang Panginoon sa Jerusalem, ay kinakailangan niyang dumaan sa Bethlehem.
at pagdaanan ng lahat ng sakit, mga kapatid. At tayo rin naman sa mga huling araw na ito, kung nais nating makasama ang Panginoon sa walang hanggang Jerusalem, huwag kang tumingin sa Jerusalem muna. Andito tayo ngayon sa Bethlehem. Ano bang ibig sabihin ng Bethlehem? The house of God's bread. Kinakailangan nating mapuno ng salita ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng Salem? Ang Jerusalem, galing yan sa salitang Salem. Nang ibig sabihin ay kapayapaan. Kaya nga si Melchizedek, tinawag siyang hari ng Salem. Hari ng kapayapaan. Pero pag sinabi na pong Jerusalem, ang ibig sabihin ng Jerusalem, sino nakakaalam? Ang ibig sabihin ng Jerusalem, ibigay sa kanila ang dalawang dubling kapayapaan. Kapag ang sino mang pumaroon sa Jerusalem, andyan ang hari ng Salem, ang ating Panginoon, pero lahat ng makakapasok sa Jerusalem, sabi ng Panginoon, bigyan sila ng dalawang doble na kapayapaan. Try to search that in KJV+. Give to him double peace. Hindi lang isa. Kaya di ba pag sabi peace, wala nagsasabi peace. So dapat pag sabi kayo double peace. Kapag nandun kayo sa Jerusalem, masabi ng Panginoon, ibigay ang dalawang dubling kapayapaan. Ngayon, andito tayo sa Bethlehem. We are journeying up to Jerusalem. I am glad when they said to me, come, let us go unto the house of the Lord. Diba? Up to Jerusalem. Up to Jerusalem. Lahat ng hindi makakapasok sa Jerusalem, mga kapatid, mamumulubi. Miserable. Sapagkat ang totoong karangyaan, kaginhawaan, kalayaan, kapayapaan, katuwaan, kasiyahan ay nasa Jerusalem. Amen. Ang nasa labas ng Jerusalem, andyan yung mga pagsubok, testing, andyan yung mga pagtatrabaho natin, pagmiministeryo. Pero pag nandiyan ka na sa loob ng Jerusalem, wala kang ibang gagawin kundi sambahin ng Panginoon at purihin siya. Matuwa, hallelujah, masiyahan sa kanyang presensya. Purihin ang ating Panginoon. Pwede bang awitin natin yon? I was glad sa marahan na pag-awit. Pwede bang awitin natin bago tayo manalangin? Up to Jerusalem, yung title. Pakihanap mo nga, Sir Mary Ann. I was glad, diba? When they said to me, come to the house of the Lord. Meron ba tayong lyrics niyan? Awitin natin, Badbil. Up to Jerusalem, ang title niyan, Sir Mary Ann. Thank you, Lord. Meron? Di ba kinakanta natin yan? Meron tayong kanta na yan. Ang ganda ng hanapin ko. Kahit ako na lang. Pero sana masundan Sir Mary Ann. Okay, so sabayan niyo ako, mga musicians. At pakihanap, Sir Mary Ann. Meron ka bang signal? Meron kang signal? Internet? So, hindi mo may pa-plus? Hindi magagawa ng paraan na may pakita? Wala. Loading pa. Sige, sabay niyo ako. I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. Standing here in your gates again, up to Jerusalem, up to Jerusalem, up to Jerusalem. I was glad when
to the house of the Lord, standing here in your gates again, up to Jerusalem, up to Jerusalem, up to Jerusalem. Jerusalem peace, Adonai, Sar Shalom. Blessing be yours, God's peace within your wall. I was glad when they said to me, come to the house of the Lord, standing here in your gates again, up to Jerusalem, up to Jerusalem, up to Jerusalem. City of praise, city of praise, where the tribe shout hallelujah. We lift our voice to the God of Israel. Oh, I was glad when they said to me, come to the house of the Lord, standing here in your gates again, up to Jerusalem, up to Jerusalem, up to Jerusalem. Verse 1. Jerusalem peace, Adonai, Sar Shalom. Blessing be yours, God's peace within your wall. Amen. Oh, I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. Amen, Lord. Standing here in your gates again, up to Jerusalem, up to Jerusalem, up to Jerusalem. Verse 2. City of praise, where the tribe shout hallelujah. We lift your voice to the God of Israel. I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. Hallelujah. Standing here in your gates again, up to Jerusalem, up to Jerusalem, up to Jerusalem. Amen. Sino sa atin dito ang gustong umakyat at makapasok sa Jerusalem? Standing again in your gates. Di ba, kagaya nung talinghaga ng Panginoon sa kamelyo, bago ka makapasok sa tinatawag the needle of the eye gate, kinakailangan mong i-unload ang lahat ng dala mo. At kapag nakapasok ka sa Jerusalem, ang New Jerusalem ay ang nobya ni Kristo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Amen. Tayo manalangin, mga kapatid. Iyako natin ang ating mga ulo. Hallelujah. O aming dakilang Diyos, aming Panginoon, you are the King of Kings, Lord. You are also the Lord of Lords. You are the High Priest. Hallelujah. Mighty Conqueror, victorious warrior. You are the bridegroom, Panginoon. Ikaw ang lahat, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po sa mga salita mo naming napag-aralan sa gabing ito. Salamat sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Na sa gabing ito, muli naming nasariwa ang ilan sa mga bagay na iyong ginawa sa ibabaw ng lupa. Bagamat ikaw ang anak ng Diyos, hallelujah, ang kahayagan ng Diyos ay nasa iyo. Ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw ang prinsipe at hari ng kapayapaan. Ikaw ang lumikha ng lahat, Panginoon, at ang mamay-ari ng lahat. Pero nang pumarito ka sa ibabaw ng lupa, bagamat ikaw ang hari ng Jerusalem na sinasabi mo, ito'y syudad ng dakilang hari. Pero pinili mong isilang sa pinakamaliit at pinakamahirap na bayan ng Bethlehem. At sinabi mo na marami kang pagdaraanan, paparoon ka sa Jerusalem. You have the burden, Lord. Dala mo ang aming mga ang meron sa amin.
Pinasan mo ang lahat ng meron kami, Panginoon. At ito'y dinala mo sa krus ng Kalbaryo. At binigyan mo kami ng kagaanan, ng kalayaan, ng kapahingahan, ng kaligtasan, Panginoon. Spiritually, Lord God. Pero isang araw, lulubusin mo ang lahat ng ito. Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo na hanggang ngayon ay buhay sa bawat isa sa amin. Salamat sa karunungan at kaunawaan, Panginoon, ang ipinahayag sa amin sa gabing ito. Pagpalain mo po ang mga salitang ito sa aming mga puso. Kung may pagkukulang man ang bawat isa sa amin, Panginoon, ikaw pong patuloy na magpuno. Tulungan kami na makapag-endure hanggang dulo. Habang kami ay naglalakbay, Panginoon, tulungan mo kami na makapasok ng lubusan at ma-enjoy ang Jerusalem. Hallelujah. Ma-enjoy ang kapayapaan, kalayaan. Hallelujah. At kami mamalagi sa iyong presensya. Magpakailan-kailanman, Panginoon, na nagpupuri sa iyo. Hallelujah. Na sumasamba sa iyo, Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Thank you, Lord God, sa napakasagana mong salita sa gabing ito. Pagpalain mo po ang bawat isa. Matatapos man ang aming gawain sa gabing ito, pero dala namin ang inspirasyon at pagpapala buhat sa iyong mga salita. Lord, maraming salamat. We bring back to you all the glory and honor and praise. And we ask all these things in prayer in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan, misa pang ating Panginoon, mga kapatid.